Joel Embiid, Stephen Curry at D'Angelo Russell, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ni-reveal naman ng isang insider kung kailan possible na makabalik itong si Joel Embiid sa kanilang kupunan. Naayon pa kay Ramona Shelburne ng ESPN, hindi pa naman daw talaga nalalapit ang pagbabalik ni Joel Embiid. Pero nagagawa na nga daw nito ang makapunta sa court para mag-practice na yung magagaan lang daw. Inaasahan naman daw na makakabalik itong si Joel Embiid ay sa huling mga linggo ng regular season. At least ay makapagpa-condition man lang daw ito bago ang playoffs. Yan nga mga idol ang update sa status sa ngayon ni Joel Embiid, na hinahanda nga nila ito bago magsimula ang postseason. Matapos kasi na mabagsakan ang tuhod nito ni Jonathan Kuminga sa naging laban nila sa Warriors, ay 5 weeks itong mawawala sa kanilang kupunan matapos mag-undergo sa procedure upang ayusin ang injured nitong meniscus sa kaliwang tuhod. Malaking kawalan pa naman si Joel Embiid sa kanilang kupunan. Nasimula nga nang mawala ito ay 7 wins at 11 losses ang record ng kanilang kupunan. Habang sa pagbabalik naman ni Tyrese Maxey sa lineup ng Sixers matapos ang 3 laro na nakaligtaan nito dahil sa concussion injury, ay natalo naman sila laban sa New York Knicks, kaya naman ay nasa pang number 7 seed na ngayon ng Sixers sa East na may record na 36 wins at 29 losses. Kaya abangan na lang natin mga idol ang iba pang update na ilalabas ng Sixers regarding sa status ni Joel Embiid. Samantalang Stephen Curry inaasahan naman na maglalaro laban sa Los Angeles Lakers ayon yan kay Anthony Slater ng The Athletic. Kaya good news daw ito para sa Golden State Warriors, lalo at nakikipaglaban pa sila sa positioning sa play-in, na 2 panalo lang naman daw ang lamang sa kanila ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga yan ay makakaharap muna ng Warriors ang kupunan nila Luka Doncic. Napanigurado na mahihirapan dito ang Warriors lalo at wala ang kanilang superstar na si Stephen Curry. Isa pa ay naka-MVP mode itong si Luka Doncic na meron 7 consecutive triple-double. Pero wala namang impossible sa NBA at baka matalo pa ng Warriors ang Dallas ng walang Stephen Curry. Pero sayang din talaga ang mga contribution na nagagawa ni Stephen Curry sa kanilang kupunan. Lalo at ngayong season ay nag-a-average ito ng 26 points, 4 rebounds at 5 assists, na meron naman itong 40% sa 3-point area. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na maaari nating makita si Stephen Curry na maglaro laban sa Los Angeles Lakers? Samantalang D'Angelo Russell gusto naman na basagin ang record ng Los Angeles Lakers na may pinakamaraming 3-pointers sa kanilang franchise para sa single season. 11 3-pointers na nga lang ang kailangan ni D'Angelo Russell para magawa ito. Nakasalukuyan ngang hawak ni Nick Van Exel ang record na ito ng Lakers na may 183 3-pointers made. Nakayang-kaya nga ito gawin ni D'Lo, lalo at marami pang laro ang Lakers na natitira sa regular season, na may average pa naman si D'Lo na 6 attempts sa 3-point area per game at may shooting ito na 42% beyond the arc sa ngayon. Sabi pa ni D'Angelo Russell nang matanong ito patungkol sa record na ito na possible niya nang ma-break. Sinabi naman ni D'Lo na isang karangalan daw na mailagay ang kanyang pangalan sa kategory na ito. At para pa daw kay D'Lo sakali man daw na umalis na siya sa Lakers ay maaalala pa rin siya at confident nga daw ito na ipaubaya sa iba. Pero mananatili pa rin daw ito sa isipan ni D'Lo na ma-break man daw niya ang nasabing record o hindi. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni D'Angelo Russell, na kapag nagkataon si D'Lo na ang pinaka-shooter sa history ng franchise ng Los Angeles Lakers pagdating sa 3-pointers made para sa isang single season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito na 11 3-pointers na lang ang kailangan ni D'Lo para makagawa ng history sa franchise ng Lakers? Na ilang 3-pointers kaya ang magagawa ni D'Lo bukas laban sa Sacramento Kings? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At wag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.